Ang kasabihan na ang Paris ang lugar para sa honeymoon ay isang pandaigdigang katotohanan na ngayon ay unti-unting guguho. Tinalikuran na ang romansa ng Europa at ang mga magkasintahan sa buong mundo ay sabik na nagtutungo sa isang islang bansa sa silangan. Bakit Pilipinas? Ngayon, sa sandaling bumukas ang mga pinto ng pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ang naghihintay sa kanila ay hindi lamang isang simpleng bakasyon. Ito ay isang nakakagulat na mahika na may kakayahang baguhin maging ang pananaw sa buhay. Pilipinas. Hindi ba't bansa lang iyon ng trapik at mga dalampasigan? Ito ang biro ng isang lalaking Pranses na sa kanyang pag-uwi ay umiiyak at nagmamakaawang ayaw ng umalis. Isang panayam lamang sa isang mag-asawa ang nagdulot ng isang panlipunang kababalaghan na nagpaubos sa mga tiket sa eroplano sa buong mundo. Isang kuwentong tila hindi ka panipaniwala ngunit totoo. Isang bagay na para sa mga Pilipino ay pangkaraniwan na kaya't hindi na napapansin. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng Pilipinas na bumihag sa mundo? Ating tutuklasin ngayon ang nakakagulat na kabuuan nito. Ang mag-asawang Pranses sa kanilang paglalakbay sa Pilipinas. Ang naiya ay araw-araw na siksikan. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit dumaragsa ang buong mundo sa Pilipinas. Isang kaguluhan na tila nagpabago sa buong mundo. Sino pa ba ang pupunta sa Hawaii sa panahon ngayon? Kapag honeymoon dapat sa Pilipinas, araw-araw, daan-daang libong tao ang dumarating sa naiya at ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtutungo sa Pilipinas. Higit pa sa mga company outing o group tour, mabilis na sumisikat ang Pilipinas bilang destinasyon para sa honeymoon, isang bansang gustong puntahan ng lahat. Makapaniwala ka ba sa katotohanan ito na nangunguna sa mga ranggo? Ang Pilipinas ay higit pa sa isang uso. Ito ay naging isang malaking kababalaghan. Sa gitna ng agos na ito, isang asawang Pranses ang dinala ng kanyang may bahay na labis na humahanga sa Pilipinas. Siya, na naniniwalang ang tunay na romansa ay matatagpuan lamang sa Pransya, ay agad na naunawaan ang pagmamahal ng kanyang asawa sa Pilipinas sa sandaling tumuntong siya rito. Ang kanilang panayam tungkol sa Pilipinas ay di sinasadyang kumalat sa buong mundo at maraming bagong kasal ang pumipili na ngayon sa Pilipinas para sa kanilang honeymoon. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na labis na nakakaakit sa napakaraming dayuhan? Simulan na natin ngayon ang kanilang kamangha-manghang kwento. Ngunit bago iyon, ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Sabihin nyo rin sa komento kung saan ninyo ito pinapanood. Nasaan man kayo, salamat sa inyong pagsama. Sa wakas natapos din masayang sabi ni Antoine habang idinidikit ang selyo sa huling sobre ng imbitasyon. Napabuntong hininga ako sa tabi niya habang inilalapag ang listahan ng mga bisita. Hindi ko akalain na ganito kakomplikado ang paghahanda sa kasal. 4 na beses akong sumukat ng damit at 1 linggo ang inabot para pumili ng kulay ng mga bulaklak. Matapos ang maraming pagsubok na pagdesisyonan na ang lahat maliban sa isang bagay, ang lugar ng aming honeymoon. Sumandal si Antoine sa sopa at nagtanong, "Juliet, mahal ko, saan tayo mag-honeymoon?" Natigilan ang kamay ko sa ibabaw ng listahan. Kumabog ng 1 beses ang puso ko. Ito na ang tanong na hinihintay ko. Ang salitang paulit-ulit kong inisip habang nagpapagulong-gulong sa kama ay nasa dulo na ng aking dila. Ngunit pinigilan ko muna. Baka masyadong biglaan. "Ikaw, saan mo gustong pumunta?" Sinikap kong maging natural ang aking boses. Sabi niya habang humihigop ng alak. Maganda rin ang paligid ng Paris o di kaya'y sa Maldives. Kahit saan basta romantiko. Romantiko. Nang marinig ko ang salitang iyon, may kung anong nag-udyok sa akin. Hindi sapat ang romantiko lang. Kailangan natin ng isang bagay na espesyal. Isang bagay na ganap na ibang mundo. Huminga ako ng malalim. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Natigilan ang baso ng alak sa bibig ni Antoine. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mga mata sa akin. Bahagyang kumunot ang kanyang noo at unti-unting bumuka ang kanyang mga labi. Pilipinas. Ang boses niya ay puno ng hindi paniniwala. Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ko sa aking kandungan. Ayos lang. Inaasahan ko na ang reaksyong ito. Tumango ako at mas nilinaw ang aking sinabi. "Oo, Pilipinas." Inilapag niya ang baso ng alak sa mesa.
Ang tunog ng pagdampi nito sa salamin ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Inusog niya ang kanyang katawan at tinitigan ang aking mukha. Doon, bakit? Bakit bigla akong tumayo? Bakit hindi sa Pilipinas? Tumaas ang mga kilay ni Antoine. Teka lang, teka lang. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Nandito sa Paris ang Eiffel Tower, hindi ba? Nag-uumapaw ang romansa rito. Ang Pilipinas, hindi ba't iyon ang bansa ng mga dalampasigan, traffic at mga call center? Napanganga ako. Dalampasigan at traffic. Umiling ako at kinuha ang aking smartphone. Mabilis na dumausdos ang aking daliri sa screen. Ayon, itong artikulo, tignan mo ito. Itinutok ko ang screen sa harap ng kanyang mga mata. Number 1. Sa World Tourist Destination Searches, Pilipinas kultura, pagkain, kaligtasan lahat pinakamataas. Pinaningkitan ni Antoine ang mga mata habang tinitignan ang screen. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Malinaw na binabasa niya ang bawat salita. Pinigil ko ang aking hininga at hinintay ang kanyang reaksyon. Totoo ba o bumaba ang kanyang boses? Siyempre, sa ngayon ang Pilipinas ang pinakagustong puntahan ng mga turista sa buong mundo. Mukha pa rin siyang hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang umiling habang diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Juliet, kung ganyan kaganda ang Pilipinas, mag-isa ka na lang pumunta. Dito na lang ako sa bahay iinom ng sabaw. Hindi ka naman marunong gumawa noon. Di ba napatawa ako? Bahagya ring napangiti si Antoine ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang mga mata. Tinigil ko ang pagtawa at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Pangarap ko to at gusto kong kasama ka. Sa sandaling iyon tumahimik ang paligid. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Antoine. Tinitigan niya ako sandali sa mata at napabuntong hininga. Seryoso ka pala talaga? Oo. Pero ano yung Filipino hospitality, ano yon? Natigilan ako. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Walang eksaktong salita para dito sa Pranses. Hospitality. Hindi lang siya serbisyo at hindi rin basta kabaitan. Puso ito. Ang puso ng isang tao na buong pusong nakikipagkapwa sa iba. Napangisi si Antoine. Ibig mong sabihin walang puso sa Pransya meron. Pero iba raw talaga ang hospitality ng mga Pilipino. Nang bahagya akong ngumiti, bahagya ring tumaas ang gilid ng kanyang labi. Kailangan mo raw maranasan mismo para malaman. Nag-cruise siya ng braso at tumingala sa kisame. Tinapik-tapik niya ang kanyang baba at huminga ng malalim. Isang Pranses na maghahanimun sa Pilipinas. Balita to. Hahabulin tayo ng mga reporter. Nagningning ang aking mga mata. Sige. Kapag lumabas sa balita ang honeymoon natin, kakain ka ng 3 order ng Bicol Express. Napahalakhak siya at hinawakan ang aking kamay. Sige na nga, Juliet, kahit na parang isang kabaliwan, kung iyan ang kinahuhumalingan mo, sasamahan na kitang mahumaling diyan. Mainit ang kanyang mga kamay. Lumukso ang puso ko. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa sandaling iyon, tahimik akong nakumbinsi sa aking sarili. Itong lalaking ito tiyak na magbabago kapag nakarating sa Pilipinas. Hindi pa niya alam, pero ang pinakamasaya at makabuluhang paglalakbay ng kanyang buhay ay malapit nang magsimula. Sa labas ng bintana namumula ang kalangitan sa dapit hapon. Hindi lamang ito isang kwento ng honeymoon. Ito ang aming pakikipagsapalaran kung saan muli naming matututunan ang magmahal. Gabi pagkatapos ng aming kasal, gumaan ang pakiramdam ko nang hubarin ko ang puting bestida. Sa lugar ng kasalan kung saan naalis na ang mga baso ng champagne at nawala na ang tawanan ng mga bisita, ilang talulot ng bulaklak ang nakakalat sa sahig. Huminga ako ng malalim habang isa-isang tinatanggal ang mga hairpin sa harap ng salamin. Lumapit si Antoine mula sa likuran habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Mahal, bukas tutuloy ba talaga tayo sa Pilipinas? May bahid ng pagod sa kanyang boses. Tiningnan ko ang kanyang mukha sa salamin. May bakas ng pagod sa kanyang mga mata, ngunit may bahagyang panginginig sa kanyang mga labi. Kinakabahan ka, no? Siyempre, buong buhay mo Paris lang ang nakikita mo. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang mas magandang mundo. Pumikit si Anton at huminga ng malalim. Juliet, isang lalaking Pranses ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang 13 oras sa eroplano. Huwag kang mag-alala. Habang nasa biyahe, pag-aralan mo kung ano ang hospitality. Nang magbiro ako, hindi siya tumawa at umiling lang. Hospitality ha.
Hindi ko pa rin maintindihan ang salitang yan. Kinabukasan sa loob ng taxi, dahan-dahang dumaloy sa labas ng bintana ang mga gusali sa sentro ng Paris. Mahinahon na nagniningning ang sikat ng araw sa kahabaan ng Seine River. Si Antoine ay nakakrus ang braso sa likurang upuan nakatingin sa labas. Mahal-marahan kong tawag. Alam kong tama ang desisyon natin. Sagot niya nang hindi lumilingon. Marahil ito na ang pinakabaliw na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. May halong panunuya sa kanyang boses ngunit hindi ko pinalampas ang bahagyang pagtaas ng gilid ng kanyang labi. Sa harap ng check-in counter sa airport, binuksan ng staff ang aking pasaporte at masayang ngumiti. Honeymoon couple ano? Pupunta kayo ng Pilipinas, opo. Unang beses ko pong maglakbay sa Pilipinas. Halatang nanginginig ang boses ko. Sa tabi ko bumulong si Antoine. Bakit ba ganito kasabik ang babaeng to? Hinampas ko ng bahagya ang kanyang braso. Hoy, bawal ang reklamo. Pagdating natin sa Pilipinas magbabago ang mundo mo. Napabuntong hininga siya habang hinihila ang mabigat na maleta. Sana lang tanggapin ako ng mundong yan. Nang magsimulang umandar ang eroplano sa runway, bumulong ako sa aking sarili habang nakatingin sa mga ilaw sa labas. Heto na magsisimula na talaga. Lumipas ang 13 oras. Nang automatikong bumukas ang mga salaming pinto ng Naya, isang malamig na hangin ang pumasok. At sa mismong sandaling iyon, bonjour. Welcome to the Philippines. Mabuhay, isang staff ng airport ang masayang bumati sa amin sa wikang Pranses. Natigilan si Antoine. Teka, nagtatagalog. Nagpe-Pranses ang mga Pilipino. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siyempre nasa Pilipinas tayo. Natatawa kong sagot. Sandali siyang natulala habang tinitingnan ang paligid ng arrival lobby. Daan-daang tao ang maayos na nakapila. Ang sahig ng airport ay kumikinang na parang salamin at walang sinumang sumisigaw o nagtutulakan. Lahat ay natural na gumagalaw na parang agos ng tubig. Mas maayos pa to kaysa sa isang hukbubulong niya. Napangiti ako. Hindi yan disiplina kundi konsiderasyon. Hindi siya sumagot, ngunit isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkamangha at kaunting interes. Nang makarating kami sa hotel at buksan ang bintana, isang nakasisilaw na tanawin ng gabi sa Maynila ang bumungad. Ang mga ilaw ng mga tulay ay dumadaloy sa ibabaw ng ilog at ang mga gusali ay kumikinang na parang mga bituin. Ang syudad ay hindi natutulog. Iyan ba ang mga ilaw ng Maynila, mahinang bulong ni Antoine? Oo. At doon turo ko ang lugar na magiging Eiffel Tower ng Pilipinas para sa atin. Sandali niya akong tinitigan bago napahalakhak. Baliw ka talaga. Isipin mo pumili ng ganitong bansa para sa honeymoon. Kahit sinasabi niya iyon, muli siyang tumingin sa labas ng bintana dahil ang mga ilaw ay tila kumikislap sa ibabaw ng tubig. Ano yan? Parang kumikinang ang buong syudad. Mga ilaw ng gabi, di ba? Ang ganda. No, oo na. Medyo nakakasilaw lang. Pilit siyang nagkunwaring walang pakialam, ngunit nakita ko. Hindi maalis ang tingin niya sa labas ng bintana. Bagamat nagrereklamo, may kakaibang tensyon sa kanyang mukha. Para siyang taong pilit na nilalabanan ang sariling pride. Pagod ka na siguro. Pagod na. Kakaibang bansa kasi. Walang emosyon niyang sagot. Noong gabing iyon, matagal na nakaupo si Anton nang walang imik. Ang kanyang likod na nakaharap sa bintana ay tila mas maliit kaysa karaniwan. May kung anong unti-unting gumagalaw sa kanyang puso, ngunit hindi pa namin alam kung ano iyon. Ang natatandaan ko lang ay matagal siyang nakatingin sa labas. Iyon ay isang kakaibang katahimikan na hudyat ng pagsisimula ng aming paglalakbay. Paggising ko, maliwanag na sa labas. Mapusyaw ang langit at maririnig ang mahinang ugong ng mga sasakyan mula sa malayo. Ang sikat ng araw na pumapasok sa siwang ng kurtina ay nagpapaputi sa silid. Antoine, gising na. Nang bigla kong alisin ang kumot, umungol siya at gumalaw. Anong araw ngayon? Unang araw. Ang unang araw mo sa Pilipinas. Hinila ko ang kanyang braso. Teka, ganito ba talaga kapagod ang honeymoon? Hindi ito honeymoon, kundi isang adventure. Napabuntong hininga siya at pilit na bumangon. Paglabas namin ng lobby ng hotel, sumalubong ang hangin ng Maynila. Malinis at maayos na mga kalsada. Ang mga puno ay nakahanay ng maayos at kahit abala ang mga tao, kahanga-hangang tahimik. Walang sumisigaw o nagtutulakan.
Ito ba ang rush hour nila sa umaga, manghang tanong ni Anton habang tinitingnan ang paligid. Lahat sila maayos na kumikilos. Kung sa atin to giyera na sa busina, tinitigan niya ang traffic light, pero walang nagmamadalino. Lahat sila kalmado. Ito ang ritmo ng Pilipinas. Inilabas ko ang nakaprint na itinerary. Tara na, unang hinto Intramuros at ang mga lumang simbahan. Palaging lumalabas to sa mga pelikulang Pilipino. Dito raw natatagpuan ng mga bida ang pag-ibig at nagbabago ang kanilang buhay. Pinaningkitan ako ng mata ni Antoine. At bakit tayo nandito? Siyempre para gayahin ang eksenang yon. Isang malawak na tanawin ng mga lumang pader na bato at makabagong gusali ang bumungad sa amin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga pader, nakakasilaw. Ang mga tao ay dahan-dahang naglalakad na para bang tumitingin sa hinaharap. Itinaas ko ang aking mga braso at sumigaw. Ito na yung eksena, ang pinakamagandang eksena sa buong mundo. Tinitigan ako ni Antoine at biglang napatawa. Nababaliw ka na talaga. Oo, nabaliw dahil sa Pilipinas. Noon may isang taong tahimik na lumapit mula sa likuran at nagsalita. Gusto niyo po bang kunan ko kayo ng litrato, isang binatang Pilipino? Sabay kaming lumingon. Masaya siyang ngumiti at kumaway. Ang ganda po kasi ng background, para may rekwerdo kayo. Nagulat ako at iniabot ang kamera. Umatras siya ng ilang hakbang, inayos ang anggulo at maingat na kumuha ng ilang litrato. Ang tunog ng shutter ay magaan sa pandinig. First time niyo po sa Pilipinas. Congratulations po sa kasal niyo. Sa mga salitang iyon, medyo alanganing sumagot si Antoine. Salamat. Bagamat pilit ang kanyang bigkas, ang ngiti niya ay totoo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nang umalis ang lalaki, bumulong si Antoine sa akin. Hindi naman niya tayo kilala, bakit ang bait niya? Iyan ang Filipino hospitality. Na naman niyang salitang yan. Nang hapong iyon, pumasok kami sa isang kalapit na coffee shop. Sa labas abala ang mga tao at sa loob puno ng amoy ng kape. Habang nakapila, isang staff ang masayang bumati. Welcome po. Nagta-travel po kayo? Opo, honeymoon po namin. Ipinakita ko ng bahagya ang aking singsing. Nanlaki ang mga mata ng staff. Wow, congratulations po. Kumuha siya ng isang maliit na kupon mula sa ilalim ng cash register. Araw po ng couples event ngayon. Sa kupon na, to kalahating presyo na lang po ang cake. Talaga po, salamat, ngumiti siya at idinagdag. Sa Pilipinas po, kapag nakakakita kami ng bagong kasal, palagi naming ipinagdarasal ang kanilang kaligayahan. Best wishes po. Nang matanggap namin ang kape at umupo, mahinang bumulong si Anton. Ano? To marketing strategy? Hindi. Hospitality yan. Na naman niyang salitang yan. Totoo ba talaga yan? Humigop ako ng kape at sumagot, oo. Pero hindi mo ito nakikita, nararamdaman mo. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Paglubog ng araw, naglakad kami sa mga kalye ng Bonifacio Global City. Isa-isang nagsindi ang mga neon sign at ang mga daan ay napuno ng tao. Mga turistang nakasuot ng tradisyonal na damit, amoy ng street food, pop music na Pilipino na naririnig mula sa kung saan. Huminto si Antoine. Parang movie set to. Totoong buhay to, mahal. Pero bakit? Ang linis. Walang kahit isang basura. Tumingin siya sa sahig at nagtaka. Siguro, nililinis ng mga tao. Lahat sila. Oo, lahat sila. Sa sandaling iyon, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Antoine. Isang ekspresyon ng hindi pagkaunawa, ngunit kasabay nito paghanga. Sa unang araw niya sa Pilipinas, mas marami pa siyang pagod kaysa ngiti, ngunit sa kanyang mukha, tiyak na may isang banayad na damdamin na nagsisimulang umusbong. Dumating ang umaga ng ikalawang araw. Sa labas ng bintana, tanaw ang umaga ng Maynila. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa pagitan ng mga gusali at isa-isa nang lumalabas ang mga taong papasok sa trabaho. Antoine, gising na. Nang yugyugin ko ang kumot, umungol siya. Ngayon ang araw ng pagsubok sa pagkaing Pilipino. Ikalawang araw palang eksperimento na agad. Akala ko ba adventure to, hindi eksperimento. Napabuntong hininga siya habang kinakamot ang buhok. Pakiramdam ko, magiging malungkot ang alaala ng araw na to. Pumasok kami sa isang eskinita malapit sa hotel at nagbago ang tanawin.
Sa magkabilang panig ng makitid na daan, siksikan ang maliliit na kainan. Sa bawat salaming pinto may nakadikit na menu na nakasulat sa Tagalog at mula sa kung saan umaalingasaw ang amoy ng sinaing. Huminto ako sa harap ng isang maliit na kainan na may nakasulat na kainan ni Aling Tessie. Dito tayo, sumilip si Antoine sa salaming pinto. Sa loob maririnig ang magaan na tunog ng sandok na tumatama sa kawali. Pagbukas ng pinto, isang mainit na hangin ang sumalubong. "Welcome po," isang ale na naka-apron ang masayang bumati sa amin. "Dayuhan pala kayo, anong gusto nyo?" "Isang order po ng Bicol Express," sabi ko. Sa sandaling iyon nanigas ang ekspresyon ni Antoine. "Iyon ba yung Bicol Express? Yung biruan lang natin?" "Oo, heto na ang totoong bersyon. Juliet, biro lang yon. Ngayon totoo na." Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang biyaheng ito nagiging mapanganib na. Maya-maya isang ale ang nagdala ng tray. Isa-isang inilapag sa mesa ang mga mangkok. Kanina tsara, ensalada, itlog na maalat, adobong sitaw, walang katapusan. Bawat lalagyan ay parang isang maliit na obra maestra. "Teka, dalawa lang tayo pero ganito karami. Buffet ba to?" Nanlaki ang mga mata ni Anton. "Oo, basic side dishes lang daw yan." Kung ganito ang basic nila, natigilan siya. Sa huli, isang palayok na may takip ang inilagay sa gitna ng mesa. Nang buksan ng ale ang takip, kumukulo ang pulang sabaw at umuusok. Ang amoy ng sili ay tumusok sa ilong. "Lava," to sabi ni Antoine habang nakatitig sa palayok. "Lakas ng loob. Ang lakas ng loob mo, amoy sili." Kinuha niya ang kutsara at tinidor. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Maingat siyang sumandok ng sabaw at isinubo at nanlaki ang kanyang mga mata. Ah, ang init. Hinablot niya ang baso ng tubig. Ang anghang. Inubos niya agad ang tubig. Nabilaukan siya. "Hindi to pagkain, parusa to. Hindi ko mapigilang matawa." "Okay ka lang, ang pula-pula ng mukha mo. May giyera bang nangyari sa bibig mo?" Noon isang lola mula sa kabilang mesa ang tahimik na nag-abot ng pitsel ng tubig. "Dahan-dahan lang sa pagkain, iho. Baka masyado kang nagmamadali." Nagulat si Antoine at yumuko. "Salamat po." Bagamat pilit ang bigkas, ang mga salitang iyon ay taos puso. Ngumiti ng malumanay ang lola. Ang maaanghang na pagkain ng Pilipino, sa una lang mahirap. Pagkatapos niyan, hahanap-hanapin mo na. "Kailangan ko munang mabuhay bago ko pahanap-hanapin," sagot niya. Napuno ng tawanan ang kainan. Pilit ding tumawa si Antoine, ngunit may kakaibang halo ang kanyang tawa, pagkahiya at kaunting paghanga. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa cashier. Sabi ng ale, "Honeymoon nyo, no?" "Opo." "Paano nyo po nalaman?" "Halata naman. Ang sweet nyo kasing mag-alaga sa isa't isa." Nahihiyang ngumiti si Antoine. "Ngayon natutunan ko ang isang bagay na mas maanghang pa sa pag-ibig." Pumalakpak at tumawa ang ale. "Welcome sa Pilipinas. Balik kayo." Paglabas ng kainan, malamig ang hangin sa eskinita. Hinipan ni Antoine ang kanyang mga labi at bumulong. Hindi yun simpleng tanghalian. Ano pala yun, labanan? Pero ang nanalo yung Bicol Express. Tumawa ako at kumapit sa kanyang braso. "At least nakaligtas ka, di ba?" "Oo," tumango siya. At ang nakapagtataka, hindi masama ang pakiramdam ko. Parang gusto ko ulit kumain. Iyan ang puso ng hospitality. Ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain, na naman niyang salitang, "Yan, oo, ngayon sa dila mo naman natutunan." Hindi siya sumagot, ngunit napansin kong mas malambot na ang kanyang tingin kaysa kahapon. Bagamat nananatili ang anghang sa kanyang bibig, hindi na ito nakakainis. Para na itong isang mainit na alaala. Sa ikalawang araw niya sa Pilipinas, natalo si Antoine sa laban niya sa Bicol Express, ngunit tila may ibang bagay siyang napanalunan. Hapon ng ikatlong araw, mapusyaw ang langit ng Maynila. Pagbukas ng bintana ng hotel, pumasok ang malamig na hangin. Kumuha ako ng 2 sombrero mula sa bag. "Ngayon pupunta tayo sa basketball game." Inangat ni Antoine ang kanyang mukha mula sa sopa. "Basketball, hindi ba't laro yan ng mga Amerikano? Hindi mo alam, ibang-iba ang basketball sa Pilipinas." "Anong pinagkaiba, kuwadrado ba ang bola?" Tumawa ako at isinuot sa kanya ang sombrero. Ang mga manonood sobrang ganado. Tumaas ang kanyang mga kilay. "Sa sinabi mong, yan parang may panganib na naman ngayon." Pagdating namin sa entrance ng arena, halos hindi ako makahinga.
Ang mga tao ay parang alon na dumaragsa. Mga tagahanga na naka-jersey, mga batang may hawak na clappers, mga magkasintahan na may dalang balde ng popcorn. Lahat ay gumagalaw sa iisang direksyon. Ang amoy ng inihaw na mais at beer ay naghahalo sa hangin. Dito. Mas masaya. Tumalakas na sigaw ng isang tiyo na nagbebenta ng merchandise. Mahal tingnan mo. Lahat sila kumakanta. Pagpasok pa lang, sigawan na ang narinig. Tunog ng tambol turotot at libu-libong tao na kumakanta ng iisang oyengo. Teka, hindi to basketball, parang concert to. Hindi nagkamali si Antoine, ang buong arena ay parang isang malaking koro. Sabay-sabay na umuugoy at kumakanta ang mga tao habang isang cheerleader ang may hawak na mikropono sa harap at nangunguna. Pag-upo namin, isang tiyo sa tabi namin ang masayang bumati. Dayuhan pala kayo, saan kayo galing? Sa Pransya po. Nang sumagot ako, itinaas ng tiyo ang kanyang mga kamay. Wow! Pransya, bonjour! Binuksan niya ang kanyang kahon ng chicharon at inabutan kami. Ito dapat to sa basketball ng Pilipinas. Kain kayo. Nag-atubili sandali si Anton, ngunit hindi niya matanggihan ang masayang ngiti ng tiyo. Maingat niyang kinuha ang chicharon at kumagat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Narinig ko ang tunog ng kanyang pagnguya. Pagkain to ng mga Diyos. Babalik ako sa Pilipinas para lang sa chicharon na to. Seryoso siya. Iyon ang sandali ng pagsisimula ng laro. Sumabog ang arena. Dumagundong ang mga tambol at tumunog ang mga turotot. Sabay-sabay na tumayo ang mga cheerleader at nagsimulang iwagayway ang kanilang mga braso. Sumunod ang libu-libong tao sa likuran nila. Defense, umalingaw-ngaw ang sigaw. Napamulagat si Antoine at tiningnan ang paligid. Nakanganga siyang natigilan. Hindi to sport fiesta to. Tama ka. Tumango siya. Dito ang cheering kalahati na ng laro. Nang pumasok ang isang player, nagbago ang kanta. Go, go hero namin. Ang buong manonood ay umuugoy sa ritmo. Ang tunog ng palakpakan ay parang kulog. Itinira ng manlalaro ang bola. Swish, pumasok ito sa ring. Sandaling huminto ang mundo at sumabog. Wow! Sabay-sabay na tumalon ang mga tao mula sa kanilang upuan. Ang mga clapper ay umindayog sa ere at kumislap. Mas bumilis ang tunog ng tambol at tumugtog ng himig ng tagumpay ang mga turotot. Sumigaw ang cheerleader sa mikropono. Mahal namin kayo mga player, sabay-sabay na kumanta ang mga manonood. Mahal namin kayo. Nag-isa ang kanilang mga boses. Ang tinig ng libu-libong tao ay pumuno sa arena. Tulala si Antoine habang pinapanood ang eksena. At bigla nagsimula siyang pumalakpak. Grabe to, ngumiti siya. Pero ang saya, sabi ko sa'yo, di ba? Natapos ang isang quarter at dumating ang break. Isa-isang ipinakita sa malaking screen ang mukha ng mga manonood. Ano yan, tanong ni Antoine? Kiss cam yan. Kapag ipinakita ang isang couple, kailangan nilang maghalikan. Ano? Napaurong siya. Biro lang. Imposibleng tayo ang ipakita. Hindi pa natatapos ang sinabi ko, ang mukha ni Antoine ang pumuno sa screen. Sa tabi niya ang mukha ko. Nagtawanan ang buong arena. Kiss, umalingaw-ngaw ang sigaw. Antoine, tayo yon. Ha? Bakit tayo namula ang kanyang mukha? Dahil Pranses ka. Juliet, Pranses ako. Hindi ginagawa ang ganitong bagay sa publiko. Ikaw mapaglaro, akong ngumiti. Dahil Pranses ka, kailangan mong gawin. Inayos niya ang kanyang damit at bahagyang yumuko. At marahan akong hinalikan sa noo. Sa isang iglap, isang sigawan na yumanig sa buong arena ang umalingaw-ngaw. Woo! Tumunog ang tambol. Nagulan ng mga puso sa screen. Sabay-sabay na pumalakpak ang mga tao. Tinakpan ni Antoine ang kanyang mukha at bumulong, Diyos ko, hanggang saan ba ang pagiging masayahin ng mga taong? To ang cute, di ba? Hey, ngumiti siya. Kapag tumatawa ka, napapatawa na rin ako. Natapos ang laro. Nanalo ang aming koponan. Nagtipon ang mga manlalaro sa gitna ng court, inihagis ang kanilang mga tuwalya sa ere at nagdiwang. Sabay-sabay na pumalakpak at kumanta ang mga manonood. We are the champions. Ang galing ngayon. Pumuno ang kanta sa arena. Ang mga mukha ng tao ay may maliliwanag ng ngiti. Walang tumatayo. Lahat ay sabay-sabay na nagagalak sa sandaling iyon. Matagal na tinitigan ni Antoine ang eksena at sinabi, Juliet, ang galing talaga ng mga taong to. Lumambot ang kanyang boses. Kahit sino ang manalo, sabay-sabay silang tumatawa.
Iyan ang basketball ng Pilipinas. Isang kulturang parehong pumapalakpak sa nanalo at natalo. Hindi ko alam kung dahil doon, hinawakan niya ang aking kamay. Pero ngayon, parang gusto ko ring makitawa. Isang ekspresyon na ngayon ko lang nakita ang sumilay sa kanyang mukha. Isang hindi pamilyar ngunit mainit totoong ngiti. Sa paglabas namin ng arena, naririnig pa rin namin ang tawanan ng mga tao. Ang himig ng cheering song ay umiikot sa aking tainga. Inakbayan ako ni Anton at sinabi, "Ngayon hindi ko talaga makakalimutan. Oo, ito pala ang Pilipinas." May bahid ng paghanga sa kanyang boses. Sa kalangitan ng gabi, kumikinang ang mga bituin. Magkahawak kamay kaming dahan-dahang naglakad. Sa ikatlong araw niya sa Pilipinas, natutunan ni Antoine ang tunay na alab ng damdamin ng mga Pilipino sa basketball court. Kinabukasan, habang nananatili pa sa tainga ang ingay mula sa arena pagbukas ko ng kurtina, isang ganap na kakaibang mundo ang bumungad. Wala nang matataas na gusali o neon sign. Ang mabababang bubong na yari sa pawid ay kumikinang sa sikat ng araw at ang mga kawayan ay sumasayaw sa hangin. Ito ba yung resort? Bulong ni Antoine habang tinitingnan ang hardin ng bahay bakasyunan sa Tagaytay. Oo, ngayong gabi ito ang bahay natin. Ang baba ng bubong okay lang kaya baka mauntog ako. Basta mag-ingat ka biro ko. Umiling siya. Hindi to bahay sining to. Tumapak kami sa sahig na kahoy. Umugong ito. Parang hininga ng isang matandang puno. Nakapagtataka nagdulot ito ng kapayapaan sa aking puso. Mula sa loob lumabas ang may-ari. Tuloy po kayo. Ang layo ng pinanggalingan nyo. Mainit ang kanyang boses. Opo, mula po sa Pransya. Naku, ang layo nga, halik kayo. Inayos ng may-ari ang aming mga sapatos. Bawat pares ay maingat na inilagay. Ang kanyang kilos ay puno ng paggalang. Ang mag-asawa dapat laging nagsasalo sa pagkain para tumagal. Ang hapunan mamaya ako mismo ang nagluto ng isang salusalo. Bumulong si Antoine. Salusalo? Anong klaseng eksperimento na naman yan? Hindi yan eksperimento, natatawa kong sagot. Ngayon ito ay isang hapunan para sa paghilom ng pag-ibig. Pag-upo namin sa silid, pumasok ang hangin mula sa pagitan ng mga bintana. Ang mga kawayan sa hardin ay umuugoy sa hangin, lumilikha ng tunog. Shh, shh. Tunog ng mga dahon ng kawayan na nagkikiskisan. Kapalit ng mga tambol sa arena ngayon, ang lagaslas ng kawayan ang naririnig. Inihain ang hapunan. Maingat na inilapag ng may-ari ang mga pinggan. Sa bawat puting seramikong lalagyan maayos na nakalagay ang pagkain. Adobo sinigang lechon kawali. Ang amoy ng mainit na sabaw ay pumuno sa silid. Kumuha ng kutsara si Anton at humigop. Pumikit siya. Hindi to maanghang. Mapayapa ngayon. Pero ang sarap. Humigop siya ulit. Parang maiiyak ako. Ngumiti si Anton. Hindi lang to basta sabaw. Parang lunas. Sa Pilipinas kinakain yan sa mga selebrasyon at mga bagong simula. Kung ganoon, nagsisimula ba ako ng bagong buhay ngayon? Siguro. Pagkatapos kumain, naghanda ng salabat ginger tea ang may-ari. Inilagay ang maliliit na tasa sa mesa. Kinuha niya ang takure at dahan-dahang nagsalin. Ang agos ng tsaa ay manipis at pinuno ang tasa. Isang banayad na amoy ang umalingasaw. Ang tsaa mas malalasahan kapag tahimik na iniinom, sabi ng may-ari habang nakangiti. Kung gayon, ito ang bersyon ng kape na may katahimikan, biro ni Antoine. Oo, pero dapat mas dahan-dahan inumin. Napangiti rin ang may-ari. Hinawakan ko ang tasa. Malambot ang pakiramdam ng seramiko sa aking palad. Nang humigop ako, kumalat ang init sa aking bibig. May bahagyang tamis. Sa sandaling iyon, habang inilalapag ang tasa, dumampi ang dulo ng aking daliri sa kamay ni Antoine. Natigilan kami. Mainit ang kanyang kamay. Walang nagsalita, ngunit naramdaman kong uminit ang paligid. Ang kanyang kamay ay nanatili doon nang mas matagal kaysa dati. Tahimik na tumayo ang may-ari. Sige, mag-enjoy lang kayo. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay unti-unting nawala sa pasilyo. Kaming dalawa na lang ang naiwan. Sa labas ng bintana, pinupula ng papalubog na araw ang mga bubong. Juliet, mahinang tawag ni Antoine. Nakapagtataka ano ang alin. Sa bansang to, kahit wala kang ginagawa, kumakalma ang puso mo. Tumingin siya sa labas. Kahapon masaya dahil kasama ang lahat sa pagtawa. Ngayon masarap dahil tahimik.
Ito siguro ang ritmo ng Pilipinas. Salamat sa iyo, nagbago rin ang ritmo ko ngayon. Lumalim ang gabi, lumabas kami at umupo sa beranda. Ang mga ilaw ng Maynila ay bahagyang kumikinang sa malayo. Ang liwanag ng buwan ay marahang dumadampi sa mga bubong at ang mga wind chime ay bahagyang umuugoy sa hangin. Kling-kling, narinig ang tunog ng kampanilya. Niyakap ni Anton ang kanyang mga tuhod at tumingala sa langit. Kumikinang ang mga bituin. Dito kitang-kita ang mga bituin. Huminga siya ng malalim, mahal. Ang lugar na to, may kapangyarihan itong hayaan kang manatili lang. Mababa ang kanyang boses. Walang pressure na kailangan may gawin, walang pilitan na kailangan magsalita. Sapat na ang ganitong nakaupo lang. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Iyan ang puso ng hospitality. Ang puso ng pagtanggap. Oo, tumango siya. Umihip ang hangin. Muling umugoy ang mga dahon ng kawayan. Shh! Parang isang oyayi ang tunog. Matagal kaming nakaupo ng ganoon. Tahimik magkahawak kamay. Ang kawayan sa hardin ay sumasayaw sa hangin at paminsan-minsan ay tumutunog ang wind chime. Sa malayo may maririnig na huni ng mga kuliglig. Dahan-dahang lumipas ang oras. Noong gabing iyon ang mukha ni Antoine ay mas payapa kaysa kahapon. Sa lugar kung saan nawala ang sigawan sa arena, isang tahimik na kapayapaan ang pumalit. Ganoon lumipas ang gabi sa resort. Tahimik ngunit mainit, payapa ngunit masagana, at sa aming mga puso ang kaluluwa ng Pilipinas ay dahan-dahan at marahang nag-uugat. Ika-5 araw namin sa Maynila. Pagkatapos mananghalian, naging maulap ang langit. Mababa ang mga ulap at may amoy ng ulan sa hangin. Saan tayo ngayon, tanong ni Antoine. Sa isang rooftop bar, ngumiti ako na parang naghihintay. Ang Eiffel Tower ang naging background ng una nating pagkikita. Pero ngayon ito ang magiging background ng ating muling pagsisimula. Mahaba ang pila sa elevator. Dumating ang aming pagkakataon. Bumukas ang pinto at umakyat kami patungo sa itaas. Ang lupa ay unti-unting lumayo sa aming paanan. Sa labas ng salaming bintana, isang kulay abong tanawin ng Maynila ang bumungad. Ang mga gusali ay paliit ng paliit, ang mga kalsada ay numinipis, at ang mga puno ay naging berdeng tuldok. Sa itaas, mababa ang mga ulap. Mukhang uulan, sabi ni Antoine habang idinidikit ang kamay sa bintana. Ayos lang. Sa mga pelikulang Pilipino, umuulan kapag climax na. Napahalakhak siya. Lahat na lang ginagawa mong pelikula. Nakarating kami sa rooftop. Bumukas ang pinto at naglakad kami papalapit sa bintana. Sa mismong sandaling iyon nagsimulang umulan. Patak, tumama ang mga butil ng ulan sa salamin. Parang tunog ng maliliit na kampanilya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Plinano rin ba tong ulan? Na to natatawang tanong ni Antoine. Nakikisama ang langit ng Pilipinas, pinag-ulan pa tayo. Tiningnan namin ang tanawin. Sa likod ng salamin tanaw ang buong Maynila. Binabasa ng ulan ang syudad. Ang aspalto ay naging basa at kumikinang at ang tubig ulan ay dumadaloy sa mga bintana ng gusali. Maya-maya tumila ang ulan. Mula sa pagitan ng mga ulap sumilip ang sikat ng araw. Isang gintong disenyo ang nabuo sa mga kalsada. Ang mga patak ng ulan ay kumikinang na parang mga diamante sa sikat ng araw. Tingnan mo, turo ko. Isang bahaghari na nakabitin sa isang sulok ng langit ang tumawid sa syudad. Ang 7 kulay ay malinaw na lumitaw. Wow! Humanga si Anton. Pelikula nga talaga to. Bumaba kami. Sariwa ang hangin pagkatapos ng ulan. Dito walang lugar para magkabit ng mga love lock, pero nag-iwan kami ng pangako sa aming mga puso. Dito hindi ikinakandado ang pag-ibig, itinatago ito sa puso. Kaya pala kailangan nating pumunta rito. Lumipas ang oras. Nagsimulang lumubog ang araw. Naging kulay kahel ang langit. Pinanood namin ang paglubog ng araw. Nang tuluyang lumubog ang araw at dumilim, nagsimulang magsindi ang mga ilaw sa syudad. Isa-isa nagsindi ang mga ilaw sa mga bintana ng gusali. Bawat bintana iba-iba ang kulay. Dilaw, puti, mainit na kahel. Tahimik na bumulong si Antoine. Juliet, tingnan mo ang mga ilaw na yan. Buhay yan ng mga tao. Oo, mga ilaw na nabubuhay sa iba't ibang tahanan at kwento. Mayroong naghahapunan dyan, mayroong nagpapatulog ng anak. Matagal niyang tiningnan ang tanawin. Bawat isa may pangarap, bawat isa may minamahal. Ang Manila Bay ay kumikinang sa dilim.
Ang mga ilaw ng mga tulay ay nasasalamin at umuugoy sa tubig. Ang mga headlight ng sasakyan ay dumadaloy sa mga kalsada. Nabuo ang tanawin ng gabi sa Maynila. Milyon-milyong ilaw ang nagbibigay liwanag sa dilim, parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Ito pala ang Pilipinas bulong ni Antoine. Oo, bawat isang ilaw na yan puso ng hospitality. Hinawakan niya ang aking kamay. Mga ilaw na sinindihan ng mga tao para sa isa't isa. Muling umulan. Ngayon ambon na. Manipis at malambot. Ngunit hindi kami umalis. Nakatayo lang kami doon, pinapanood ang tanawin ng gabi sa gitna ng ulan. Mas pinaganda ng ulan ang mga ilaw. Niyakap ng mga patak ng ulan ang liwanag at kumislap. Inakbayan ako ni Antoine at sinabi, "Ngayon parang tunay na honeymoon. Lagi naman tayong nasa honeymoon." Hindi. Ngayon ko lang naramdaman. Humarap siya sa akin. Inilawan ng mga ilaw ang kanyang mukha. Uminit ang aking dibdib, ako rin. Matagal kaming nakatayo ng ganoon. Sa gitna ng mga ilaw nararamdaman ang init ng isa't isa. Pagbalik sa hotel, matagal pang nakatayo si Antoine sa tabi ng bintana, pinapanood ang tanawin. Matatandaan ko ang mga ilaw ng syudad na to. Ang dami-daming ilaw na nakita namin mula sa itaas. Hindi lang iyon basta tanawin. Iyon ang init ng buhay ng mga tao, ang pusong sinindihan para sa isa't isa. At iyon din ang sandali kung saan muling namukadkad ang aming pag-ibig. Umaga bago kami umalis. Pagbukas ng kurtina, napakalinaw ng langit ng Maynila. Tila hinugasan ng ulan kahapon ang lahat. Malinaw at malinis ang hangin. Sa malayo, ang bubong ng San Agustin Church ay kumikinang sa sikat ng araw. Ngayon sa wakas susubukan na natin ang barong at Filipiniana, sabi ko. Inilabas ni Antoine ang kanyang mukha mula sa kumot. Barong damit lang yan, di ba? Bakit kailangan subukan? Isuot lang tapos na. Hindi natatawa kong sagot. Isinusuot yan ng may puso. Sa salitang yan, hindi na ako magugulat. Napahalakhak siya at bumangon. Nakarating kami sa isang rental shop malapit sa Intramuros. Pagbukas ng pinto, napigil ko ang aking hininga. Ang mga pader ay puno ng makukulay na tela. Pula, asul, rosas, lila, bawat damit ay malambot na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Wow, hindi ko napigilang humanga. Ito, gusto ko tong kulay na to. Itinaas ko ang isang mapusyaw na rosas na Filipiniana. Puti ang saya. Mukhang mas maganda ito sa sikat ng araw. Bagay sa'yo lahat, sabi ni Antoine. Inabutan siya ng staff ng isang barong Tagalog. Itim ang burda. Tumingin si Antoine sa salamin at napabuntong hininga. Juliet, para akong nasa isang historical movie. Ang gwapo kaya. Para kang isang general. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Inikot-ikot ang leeg at sa huli napatawa. Sige na nga, halika na prinsesa. Ngayong general na ako, magpicture na tayo. Naglakad kami patungo sa simbahan, suot ang aming kasuotan. Pagpasok namin, napatingin sa amin ang mga tao. Nagsimulang kunin ng mga turista ang kanilang mga smartphone. Wow, ang ganda. Bagay na bagay, sigaw ng isang tao. Narinig ang palakpakan. Nagkalat ang mga ngiti. Isang batang babae ang tumakbo sa harap ko. Tumingala siya at nagtanong, "Tunay po ba kayong prinsesa?" Yumuko ako para magpantay ang aming mga mata. "Ngayong araw pwede ba?" Masayang ngumiti ang bata. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Pumasok pa kami sa loob. Ang daan na bato, ang mga pulang haligi. Lahat ay parang isang pinta. Ang sikat ng araw ay marahang dumadaloy sa mga bubong. Nang magpicture kami, isang magkasintahan ang lumapit. "Gusto niyo po kunan namin kayo?" masayang tanong ng babae. "Sige po, salamat." Nang mag-post kami, umatras siya. Inayos ang anggulo at kumuha ng ilang litrato. "Taga-Pransya po kayo, no? Bagay na bagay po sa inyo." Ibinabalik niya ang kamera. "Salamat po," nahihiyang yumuko si Antoine. Bagamat pilit pa rin ang bigkas, ang kanyang ngiti ay natural na. Sa gilid pumalakpak ang mga turista. "Napakaganda. Bagay na bagay sa inyo ang kasuotan." Tinitigan ako ni Anton at bumulong. Bakit ganito ang bansang? To pinapasaya ang puso ng mga tao. Iyan ang init ng mga tao. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Diba? Naglakad kami sa paligid. Ang daan patungo sa kampanaryo. Bawat hakbang umuugoy ang laylayan ng aking damit. Dumaan ang hangin sa aking leeg.
Nakapagtataka sabi ni Antoine. Ang alin? Kapag suot mo tong damit na to nagbabago ang lakad mo. Nagiging dahan-dahan. Oo, hindi ka pwedeng maglakad ng mabilis sa Filipiniana. Kaya kumakalma rin ang puso. Inayos niya ang kanyang tayo. Mas tuwid ang kanyang postura kaysa dati. Nang hapon pumasok kami sa isang maliit na kapihan. Pagpasok namin isang matandang babae ang masayang lumapit. Naku, bagong kasal kayo. Ang cute nyo. Salamat po. Noong panahon namin ganito rin kami nagsuot noong kinasal kami sabi ng lola habang maingat na inilalapag ang tasa. Ang mga kabataan ngayon puro komportableng damit na lang. Pero itong damit na to pinapatatag ang puso. Nakikinig si Antoine. Kapag inayos mo ang iyong tayo sumasama rin ang puso. Malambot ang boses ng lola. Tumango si Antoine. Tama po kayo. Kapag suot ko, nakapagtatakang nagiging matatag ang puso ko. Ngumiti ang lola. Iyan ang kapangyarihan ng ating kasuotan. Habang umiinom ng kape, tiningnan namin ang labas. Sa kabilang pader umuugoy ang mga puno. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa ibabaw ng kape. Dahan-dahang lumipas ang oras. Gusto ko ang sandaling tubulong ni Antoine. Oo, kahit walang ginagawa sapat na. Paglabas namin muli kaming naglakad sa ilalim ng araw. Dahan-dahan sa daan na bato, umuugoy ang damit sa hangin. Hinawakan ni Antoine ang aking kamay. Juliet. Ngayon parang hindi ako turista kundi isang residente ng bansang to. Seryoso ang kanyang boses. Dahil yan sa damit, hindi umiling siya. Dahil sa'yo, ikaw ang nagpaniwala sa akin sa bansang to. Uminit ang aking dibdib. Salamat at sumama ka. Ngumiti siya. Salamat din sa pagbuo ng biyaheng to. Sa sandaling iyon na pagtanto ko, ang natutunan namin sa biyaheng ito ay hindi lang kultura. Ito ay ang paraan ng pagkakaugnay ng mga puso, ang paggalang pag-aalala at pagbabahagi ng init. Iyan ang puso ng Filipino hospitality. Ang aming anino na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ay nasasalamin sa pader. Dalawang anino na magkasabay na gumagalaw. Sa araw bago kami umalis suot ang damit ng Pilipinas, natutunan namin ang puso nito. Noong gabing iyon, pagkatapos isauli ang mga damit, pumunta kami sa Manila Bay. Sa labas ng bintana ng taxi dumadaloy ang tanawin ng gabi sa Maynila. Kumikinang ang mga neon sign at ang mga kalye ay puno pa rin ng tao. Hindi natutulog ang syudad. Ito ba yung sikat na Manila Bay, tanong ni Antoine habang nakahawak sa rehas. Ang tubig ay dumadaloy na parang itim na sutla. Ang mga ilaw ng mga tulay ay nasasalamin at umuugoy sa tubig. Sa malayo kumikinang ang mga gusali. Oo, dito raw pumupunta ang mga Pilipino kapag pagod sila nanonood ng tanawin habang umiinom ng beer. Kaya pala may dala tayong beer at pulutan. Tama, itinaas ko ang supot mula sa convenience store. Umupo kami sa isang bench. Pagbukas ng supot kumalat ang amoy ng lechon, kawali at beer. Ang gintong balat ay kumikinang sa ilaw. Kumuha si Antoine. Ito yung kinain natin sa basketball game, di ba? Oo. Pero mas masarap daw kapag dito kinain. Bakit? Dahil sa hangin mula sa dagat, napahalakhak siya at kumagat. Sa malayo nagsimulang umandar ang mga bangka. Ang mga ilaw ng parol ay nasasalamin sa tubig, lumilikha ng isang mahiwagang kapaligiran. Napanood ko to sa pelikula, sabi ko. Dito nagtatapat ng pag-ibig ang mga bida, umiling si Antoine. Ang magtapat sa harap ng maraming tao sa Pransya, kabaliwan yan. Kung gayon sa Pilipinas, nag-aalab na pag-ibig yan. Nag-aalab na pag-ibig, ha, ngumiti siya. Bagay yan ngayon. Nagtawanan kami, hindi pilit. Parang matagal nang magkaibigan. O mas higit pa, mas komportable. Masarap na magkasama lang kami doon. Pagkatapos kumain ng lechon, kawali, sumandal kami sa rehas. Dahan-dahang dumaloy ang tubig. Hinahaplos ng hangin ang aming buhok. May narinig kaming musika mula sa kung saan. Tunog ng isang event sa malayo. Dahan-dahang nagsalita si Anton. Juliet. Kinasal tayo sa Pransya pero pakiramdam ko ngayon ang tunay nating kasal. Mababa ang kanyang boses. Bakit noon masyadong maingay? Mga bisita, musika, pagbati, sobrang dami. Tumingin siya sa tubig. Pero ngayon parang tayong dalawa lang ang tao sa mundo. Kumabog ang aking puso. Ang mga ilaw ng mga gusali sa malayo ay kumikinang na parang isang sagot.
Hinawakan ni Antoine ang aking kamay. Sa biyaheng ito tama ka. Saan ang Pilipinas? Hindi lang isang simpleng bansa. Tinitigan niya ako sa mata. Ito ay isang bansang dahan-dahang tinutunaw ang puso ng isang tao. Iyan ang kabaitan. Oo, alam ko na ngayon. Tumango siya. Ang anghang, ang kabaitan, ang mga ngiti. Lahat nasa loob nito. Ang pusong bukas ng mga tao para sa isa't isa. Sandaling katahimikan. Ang mga ilaw ng Maynila ay natunaw sa tubig. Ang mga ilaw ng tulay, mga bintana ng gusali, mga poste ng ilaw. Lahat ng ilaw ay nag-isa sa ibabaw ng tubig. Sumandal kami sa balikat ng isa't isa. Antoine, babalik tayo ulit, di ba? Ngumiti siya. Sige, pero sa susunod sinigang na hindi na Bicol Express. Napahalakhak ako. Naging Pilipino ka na talaga. Oo, mas hinigpitan niya ang yakap sa akin. At ngayong gabi ito ang pinaka-Pilipinong kaligayahan sa buhay ko. Ang tubig ay patuloy na dumadaloy at ang mga ilaw ay patuloy na kumikinang. Tahimik naming pinanood ang tanawin, ang hininga ng dagat at ang init ng isa't isa. Ang mga ilaw ng Maynila ay dahan-dahang bumagsak sa ibabaw ng tubig at niyakap kami, para bang ang buong syudad ay binabasbasan kami. Noong sandaling iyon naisip ko hindi ito simpleng honeymoon. Ito ay isang panahon kung saan muling namukadkad ang pag-ibig, isang paglalakbay upang muling matuklasan ang isa't isa. Iyan ang Pilipinas. Nang unang dumating si Antoine sa Pilipinas, puno siya ng pag-aalinlangan. Nagduda, nagreklamo, hindi naintindihan. Ngunit ngayon iba na. Lumambot ang kanyang tingin, naging natural ang kanyang ngiti, at bumukas ang kanyang puso. Binago siya ng puso ng Pilipinas. Ang Bicol Express ang sigawan sa basketball, ang katahimikan sa Tagaytay, ang mga ilaw mula sa rooftop, ang dignidad ng barong, lahat iyon ay dahan-dahang tumunaw sa kanyang puso. Juliet, mas hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Dahil sa iyo natutunan kong magmahal. Naluha ako, ako rin, ganoon din ako. Matagal kaming nakatayo ng ganoon. Niyakap kami ng hangin ng gabi, ang tubig ay walang katapusang dumaloy at ang mga ilaw ay patuloy na kumikinang. Noong gabing iyon sa Manila Bay nabuo ang aming pag-ibig. Ang pag-ibig na nagsimula sa Pransya ay muling namukadkad sa Pilipinas. At ang pag-ibig na iyon ay mananatili na sa aming mga puso magpakailanman, kasama ang init ng Pilipinas. Umaga na habang tinitingnan ko ang aming tiket. Pagbukas ng kurtina, napakalinaw ng langit ng Maynila. Malinaw at transparent ang hangin. Aalis na pala talaga tayo, mahinang bulong ni Antoine. Hila ang mga maleta, bumaba kami sa lobby. Sabay kaming napabuntong hininga. Nakakainis, no? Ngayon pa lang ako nagiging komportable sa bansang to. Oo nga, ngayon pa lang ako nasasanay sa anghang. Sa sinabi niyang iyon napatawa ako. Hanggang sa huli, anghang pa rin ang nasa isip mo. Ang naiya ay puno pa rin ng tao. Mula sa entrance ng departure lobby, mahaba na ang pila. Ang pila ng mga maleta sa harap ng mga tindahan ay patuloy at naghahalo ang iba't ibang wika. Ang dami talagang dayuhan, sabi ni Antoine habang tinitingnan ang paligid. Noon isang grupo ng mga reporter na may kamera ang lumapit sa amin, nakasulat sa mikropono ang news broadcasting. Sa malaking screen may balita, pagdami ng dayuhang turista. Pinakamataas biyahe sa Pilipinas patok. Tiningnan ni Antoine ang screen at bumulong, ganito pala kasikat ang Pilipinas. Kaya nga sinabi kong, dito tayo pumunta. Diba, inaamin ko na, tama ka. Napahalakhak siya. Noon isang reporter ang huminto sa harap namin. Excuse me po, galing po kayo sa ibang bansa. No, masayang tanong ng isang batang babaeng reporter. Opo, galing po kaming Pransya, honeymoon po. Paalis na kami. Pwede po ba kayong interviewin sandali? Live po kami ngayon tungkol sa pagdami ng turista. Tiningnan ko si Antoine, nagkibit balikat siya. Ah, sige po, sumindi ang ilaw ng kamera. Kumislap ang pulang ilaw. Inayos ng cameraman ang lens. Sige po, magsisimula na po tayo. Bakit po ninyo napili ang Pilipinas para sa inyong honeymoon? Itinutok ng reporter ang mikropono kay Antoine. Tiningnan ako ni Antoine, may bahid ng pag-aalinlangan at dahan-dahan siyang nagsalita. Sa totoo lang noong una, wala namang espesyal na dahilan. Dahil lang mahal na mahal ng asawa ko ang Pilipinas. Ngumiti siya at nagpatuloy.
Pero ngayon alam ko na, may isang bagay na mainit sa bansang ito. Naging seryoso ang kanyang boses. Isang lugar kung saan ngumingiti ang mga tao sa mga hindi nila kilala at nagtutulungan sa maliliit na bagay. Kapag naligaw ka, tutulungan kang hanapin ang daan. Kapag nawalan ka ng pitaka, isasauli sa iyo. Huminto siya sandali. Nalaman kong iyon pala ang pag-ibig. Ang tawag doon, hospitality, di ba? Nagningning ang mga mata ng reporter. Salamat po sa magandang sinabi nyo. Babalik po ba kayo sa Pilipinas? Mas hinigpitan ni Antoine ang hawak sa aking kamay. Sigurado. Sa susunod isasama ko pa ang mga kaibigan namin. Namatay ang ilaw ng kamera. Nagpasalamat ang reporter at umalis. Kinamot ni Antoine ang ulo at sinabi, masyado bang seryoso? Yung sinabi ko kanina, hindi mas hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Iyon ang unang beses na sinabi mo ang tunay mong nararamdaman. Talaga, kung gayon, lalabas din siguro to sa balita. Mas maganda, para sumunod sa atin ang mga susunod na bagong kasal. Nagtawanan kami at naglakad patungo sa gate. Noon hindi pa namin alam kung gaano kalayo ang mararating ng mga salitang iyon. Ika-4 na araw pagbalik namin sa Paris. Paggising ko at tingnan ng cellphone, sumasabog ito sa mga notification. Mga mensahe, komento, tagpatuloy na dumarami ang bilang. Antoine, tingnan mo to. Bigla akong bumangon. Sa front page ng internet portal ang aming litrato. Mag-asawang Pranses, natutunan ng pag-ibig sa Pilipinas. Kinusot ni Antoine ang kanyang mga mata at lumapit. Ano na naman to? Pag-click bumukas ang artikulo. Ang interview namin sa NAIA ay nandoon. Sa litrato, masayang nakangiti si Antoine. Diyos ko, bulong niya. Pagsapit ng tanghali, bumuhos ang mga mensahe mula sa mga kaibigan. Hoy, nasa balita kayo. Number 1 sa Instagram ang honeymoon sa Pilipinas. Tumataas daw ang booking rate ng mga flight papuntang Pilipinas. Binuksan ko ang social media. Mag-asawang muling natutunan ang pag-ibig sa Pilipinas. Puno ng video ng aming interview. Ang views ay umabot na sa 10-10 milyon. Walang katapusang komento. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Nakakaiyak. Parang alam ko na kung ano ang hospitality. Ang susunod na honeymoon sa Maynila na sinimulang tawagin ng media sa iba't ibang bansa ang Pilipinas na capital of romance. Oras na ng balita sa gabi. Binuksan namin ang national broadcast ng Pransya. Seryosong nagsasalita ang news anchor. Ang interview ng mag-asawang Pranses na ito ay nagbigay inspirasyon sa buong mundo at nagdulot ng pagkaubos ng mga tiket sa eroplano papuntang Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Nagbago ang screen. Ipinakita ang mga airport sa iba't ibang bansa. Puno ng mga magkasintahang may hila-hilang maleta. Lahat ay masaya. Seryosong pinag-uusapan ng mga airline ang pagdaragdag ng flight papuntang Pilipinas. Inanunsyo ng Department of Tourism ng Pilipinas na nararanasan nila ang isang hindi pa naganap na tourism boom. Lumabas ang isang interview, isang mag-asawang German. Napanood namin ang video ng mag-asawang Pranses at na-inspire kami. Gusto rin naming matutunan ang hospitality sa Pilipinas. Lumabas din ang isang mag-asawang Amerikano. Ngayon ko lang nalaman na bansa pala ng pag-ibig ang Pilipinas. Gusto ko talagang pumunta. Tulala si Antoine habang nanonood. Juliet, nag-honeymoon lang naman tayo. Diba? Oo. Pero naging pangarap iyon ng mga tao. Nakapagtataka. Umiling siya. Akala ko ang pag-ibig ay isang bagay na tahimik. Pero sa bansang yon ganito pala kaingay. Ang ganda, diba? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang pag-ibig nating nagbigay ng lakas ng loob sa iba. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Muling tumunog ang cellphone. Ngayon isang pahayagan sa Pransya. Pilipinas, itinanghal na bagong tahanan ng romansa. Ang subtitle, isang mag-asawa, binago ang mundo. Binasa ni Anton ang artikulo at bumulong. Ganito ba kalaki ang nagawa natin? Oo. Ipinakita natin ang tunay na mukha ng Pilipinas. Sa labas bumababa na ang gabi sa Paris. Ngunit sa aming mga puso, patuloy pa ring kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. At ang mga ilaw na iyon ngayon ay kumakalat na sa buong mundo. Lumipas ang isang buwan pagbalik namin. Ang araw-araw na buhay ay pareho pa rin. Paggising sa umaga, umiinom ng kape, pumapasok sa trabaho. At sa gabi, umiinom ng alak. Ngunit may nagbago.
Lahat ay tila medyo iba. Lahat na lang tungkol sa Pilipinas ang pinag-uusapan, sabi ni Anton habang binubuklat ang dyaryo. Nandoon pa rin ang aming litrato. Isang buwan na ang lumipas, ngunit hindi pa rin humuhupa ang Pilipinas travel boom. Pero alam mo, palagi ko ring naiisip, sabi niya habang inilalapag ang dyaryo. Ang alin yung ale sa kainan. Yung nagsabi sa amin na i-enjoy ang honeymoon. At yung mga taong nagbigay sa amin ng chicharon sa basketball. Walang dahilan pero ang bait nila. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Hay naku, naging Pilipino ka na talaga. Siguro nga, nagkibit balikat siya. Mas madalas ko pang isipin ang Bicol Express kaysa sa French cuisine. Inilapag ko ang aking tasa ng kape. Ako rin, araw-araw kahit isang beses naaalala ko ang mga ilaw na nakita ko mula sa taas. Ang mga mainit na ilaw na sinindihan sa bawat tahanan. Ako rin tumango, si Antoine. Ang mga ilaw na yon, kakaiba ang init. Hindi lang basta ilaw, parang init ng tao. Sandaling katahimikan. Sa labas kulay abo ang langit ng Paris. Tanaw ang Eiffel Tower sa malayo, ngunit hindi na tulad ng dati ang kilig. Mahal ako ang unang nagsalita. Pwede bang bumalik na lang tayo ulit, ano? Inangat ni Antoine ang kanyang mukha. Sabi natin sa Manila Bay, di ba? Babalik tayo. Sa susunod nating anibersaryo, bumalik tayo sa Pilipinas. Sa bansang kung saan nagsimula ang pag-ibig natin. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Nagulat siyang tumingin sa akin at agad na sumilay ang isang ngiti. Juliet, hindi ka talaga nagbabago. Kasi dati na akong baliw. Di ba natatawa kong sagot at nadamay ka na rin? Napahalakhak si Antoine. Sige na nga, magpakabaliw ulit tayo. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa susunod kasama na ang mga kaibigan natin. Kailangan din nilang makita kung ano ang hospitality. Noong gabing iyon, umupo kami sa mesa. Binuksan ang laptop at ang mapa ng Pilipinas. Lumitaw sa screen ang mga kalye ng Maynila. Saan tayo ngayon, tanong ko? Kailangan nating balikan ang Intramuros. Kung saan tayo nagsuot ng barong. At yung resort sa Tagaytay, pati ang basketball at ang Manila Bay. Itinuro namin ang mapa. Ang mga lugar na napuntahan at hindi napuntahan ay pinuno namin ng marka. Kumuha ng panulat si Antoine at isinulat sa gilid ng mapa ang bansang kung saan muling namukadkad ang pag-ibig. Sa mga salitang iyon napangiti ako. Lumipas ang 1 taon. Nang muli kaming tumuntong sa naiya, kumabog ang aking puso. Bumukas ang automatikong pinto at sumalubong ang pamilyar na hangin. Bonjour, welcome to the Philippines. Mabuhay, masayang bumati ang staff ng airport. Tumingin sa akin si Antoine at ngumiti. Nandito na tayo, sa bahay. Oo, mula ngayon ito na ang ating pangalawang tahanan. At ngayon kasama namin ang 2 mag-asawang kaibigan, sina Pierre at Sophie, at sina Mark at Emma. Anton, ito ba yung bansang labis mong pinupuri, tanong ni Pierre? Oo, makikita nyo mismo. Ang bansa ng pag-ibig ang Pilipinas. Bumalik kami. At ngayon ang aming mga kaibigan naman ang matututo ng mainit na hospitality na ito. Hanggang dito, kumusta ang kwento? Nina Antoine at Juliet. Isang asawang Pranses na inakalang sa Paris lang matatagpuan ang romansa. Dinala ng kanyang asawa sa Pilipinas at lubusang nalunod sa ating mainit na pagtanggap. Marahil ang kanilang natuklasang sorpresa ay isang bagay na para sa atin ay pang-araw-araw na. Ang kabaitan sa hindi kakilala, ang pusong handang tumulong, ang init ng pagsuporta. Ang mga pusong iyon ngayon ang nagiging pinakamalakas na puwersa na umaantig sa puso ng mga tao sa buong mundo. Kung naantig kayo ng kwento ngayon, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Magkita-kita tayong muli sa susunod na mas nakakagulat at nakakaantig na kwento. Ipaalam nyo rin sa amin ang inyong mga saloobin sa komento. Maraming salamat sa inyong panonood.